Po tayo magkumpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mapagmahal na Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagtawag po sa amin sa lugar na ito upang magkaroon po kami ng banal na fellowship sa inyong pangalan. Sa kabila ng masamang panahon, sa mga araw na sa itong mga araw, tinawagan niyo po kami dito upang makinig po kami ng inyong banal na salita. Salamatin po sa inyong pagpabantay sa amin, pag-iingat po sa amin upang hindi po kami maligaw sa landas ng salibutan. Samahan niyo po kami sa oras na ito, nawa makinig po kami ng inyong salita ng katotohanan at lumakat po kami ayon sa inyong gabay. Nawa lahat po ng mga maluwalhating kalooban mo ay matupad po sa bawat isa sa amin sa kabila po ng maraming pagsubok at problema na dumarating po sa amin. Kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa amin sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, unang Juan, chapter 1. So, unang Juan chapter 1. Verse 1 and 2, dalawang verses lang po. Unang Juan chapter 1, verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yaong buhat pa sa simula, ang aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming nagpagmasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayak, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa iyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Yung tuloy-tuloy po yung mga masasamang panahon sa ngayon. Kaya, kamusta po kayo? So, may tubig na leaking sa inyo? May butas may butas po sa bubong? Marami. Kaya, pag pumasok po yung tubig sa puso, hindi, sa bubong. Ganun din po sa ating puso. Kaya, sa kapag masama po yung panahon, minsan yung aming isip at emosyon ay maapektuhan ng panahon. Kaya, kailangan po natin bantayan yung ating puso at isipan sa pamamagitan ng kahit masama po yung panahon, pero yung fellowship po natin sa Panginoon ay hindi maganda pa rin. Kaya yung spiritual weather po sa ating pamumuhay Kristiyano ay sana walang bagyo. So, pakisama po sa prayer po ninyo, yung Bible seminar next week sa Baguio. May bagyo sa Baguio ngayon. Kaya, tinawagan po ako ni Pastor Kim na
medyo delikado po daw yung daan patungo sa Baguio ngayon. Kaya kailangan prayer ah, para babalik po ako dito. Kapag kulang sa prayer, baka hindi ako babalik dito. Kaya depende sa inyong prayer. Yung unang Juan chapter 1, verse 1 and 2, ito po ay isa sa mga talata na mahirap maintindihan. Madali lang basahin, pero yung mismong meaning po ay hindi madaling makuha. Kaya kailangan po natin pagbubulay-bulayan na mabuti. And then, napakaganda po yung meaning po dito, napakalalim po yung lesson sa itong unang Juan, chapter 1. Sino po yung nagsulat ng itong unang Juan? Apostol Juan. Okay? Yung si Apostle Juan po ay nagsulat po ng Gospel of John and 1st, 2nd, and 3rd John. And then, Revelation. Yung 5 libro po ay sulat po ni Apostol Juan. So isa sa mga dakilang apostol na ginamit ng Diyos sa panahon po ni Jesus. Pero pinag-alalan po natin yung buhay ni Juan. So dati, ano po yung nickname dati? Son of Thunder. Okay? Son of Thunder. Sino po yung kapatid ni Juan? So, yung Santiago? Santiago po? Kaya, yung itong dalawa po ay, yung kapatid po ni Juan ay pinakaunang namatay sa mga 12. Ito yung si Juan po, Apostol Juan po yung pinakahuling namatay. Yung unang ugali, yung dati pong ugali ni Juan ay very hot-tempered. So, madali siya nainis. Madali siya nagagalit. Kapag may konting problema, sumabog agad. Yung nagtaas ng boses agad. Ganun po yung dating ugali ni Juan. Pero nung naligtas po siya, nagbago na po siya. Kaya sa kanyang mensahe sa Biblia, yung pinakamahalagang topic po sa kanyang sulat ay pag-ibig. Yung puro pag-ibig po, nakikita po natin sa kanyang sulat. Kaya dito po, kaya para maintindihan po natin itong unang Juan, chapter 1, so kailangan po natin, yung kunin din po yung mga ilang talata po niya sa Gospel of John. So dito po, verse 1, yaong buhat sa pasimula na aming narinig nakita ng aming mga mata, aming napagmastan, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yung unang verse po ay salita ng buhay. Okay? Salita ng buhay. So, pansinin po natin itong dalawa. Ito po ay pinaka-keyword sa verse 1, salita ng buhay. Sabi po dito sa verse 1, narinig namin, nakita namin ng aming mata at nagpakmastan, and then nahipo ng aming kamay. Ano po yung nahipo? Yung salita ng buhay. So, anong ibig sabihin? Yung salita, pwede ba mahipo natin yung salita? So, hindi po siya nakikita. Pero yung salita ng buhay, paano mahipo? Paano mapagmastan? Para mapagmastan, dapat nakikitang hugis. Yung salita ay hindi po siya nakikita. Kaya yung salita po dito, hindi po yung mga ordinaryong salita. Ito po ay
isang hugis, may hugis. Okay? Kaya nakita, narinig, and napagmastan at nahipo itong salita. Sino po ito? Okay? Si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo. Kayong salita po dito sa wikang Griego, logos. Okay? Logos. Isusulat ko po dito. Sa wikang Hebreo, logos. Okay? Ito po yung nakikita rin po natin sa Juan chapter 1 verse 1. Ano po Juan chapter 1 verse 1? Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Kaya yung salita po sa Juan chapter 1 verse 1, hindi po yung ordinaryong salita. The same words ginamit, logos. Logos, sa unang Juan chapter 1 verse 1, yung salita. And Juan chapter 1 verse 1, salita ay same words, logos. Hindi po yung ordinaryong mga salita. Isang character siya, character. Character, isang character na may plano. Okay? Na may plano. Okay. So, pumunta po tayo sa dito muna, verse 2. Verse 2, ang buhay na ito ay nahayag. Nahayag ay, sa madaling salita, yung buhay na ito ay dumating na. Dumating. Sino siya? Si Jesus. Nahayag sa atin, nahayag. Dumating na sa salibutan. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita. Nakita po nila, nakita po ni Juan si Jesus. Ang aming pinatotohanan, si Jesus. Sa iyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggang. Sino ito? Si Jesus. Yung buhay na walang hanggang, si Jesus, kasama ng Ama. Si Jesus, kasama ng Ama nung pasimula at sa amin ay ipinahayag. Dumating na sa amin. Kaya yung buhay dito, buhay na walang hanggan o salita ay tungkol kay Hesus Kristo. Yun po yung kailangan po natin malaman para mas maintindihan, para maintindihan po natin ito maayos. Kaya verse 3, ipinapahayag namin sa iyo yamang aming nakita at narinig upang kayo din naman ay makaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang aming pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Kaya dito po, nabanggit po niya yung pangalan ni Jesus. Verse 5, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya. Ito po, ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya. Sino po siya? Si Jesus. Okay. Ito ang aming mensahe na aming narinig kay Jesus. At sa iyo aming ipinapahayag, ang Diyos ay liwanag. God is light. Okay. God is love. And then dito, ano pong nakita mo din? God is light. Okay? Ito po yung kabanalan po, yung katangian po ng Diyos, isang katangian ng Diyos, God is light. Okay? Kailangan po natin makilala kung sino si God. Kailangan po natin makilala kung sino si Hesus Kristo. Kaya sabi po doon sa Juan chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Hesus Kristo na inyong sinugo. Yung pagkakilala sa Diyos, pagkakilala kay Hesus Kristo, yun po yung buhay na walang hanggan. Yung tamang pagkakilala po natin sa Diyos at kay Hesus Kristo, yun po yung tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pumunta po tayo sa Juan chapter 1. Verse 1, Juan chapter 1, verse 1.
Babasahin ko po verse 1. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa Bible po ninyo, yung salita, yung S, big letter or small? Big letter, di ba? Big letter. Salita, yung big letter po ay ginagamit sa Diyos, sa Bible lagi. Okay? Yung salita, hindi po ito ordinaryong words. Yung salita po dito ay, ano po? Logos. Yung meaning po ng logos ay isip, yung kalooban. Sa simula, may plano, o may character, o may logos. Okay. Yung kaloob. Salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Ganun kahalaga po yung salita dito. And then, verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Sino po yung kasama ng Diyos? Salita ay kasama ng Diyos. Nakita po natin kanina sa unang Juan chapter 1, verse 1 and 2, ay kasama ng Diyos. Yung buhay, salita ng buhay ay kasama ng Diyos, at sa amin ay nahayag. Verse 14 po, verse 14. Verse 14, naging tao ang salita at tumahan kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay? Ano pong nangyari? Yung salita po ay naging tao. Sino siya? Si Jesucristo, si Jesus. Okay? Kung hindi po siya naging tao, kung hindi po siya nahayag sa salibutan, paano makita? Paano makita siya? Paano marinig yung kanyang salita? Paano makita yung kaluwalhatian? Kaya ito po yung napakahalaga, salita ay naging tao. Ito po ay meaning, nahayag na siya. Siya ay nahayag. Salita ay naging tao, dumating siya sa mundong ito. Kaya tumaan kasama namin. Tumaan kasama namin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nakita. Ito po yung ibig sabihin, nakita doon sa unang Juan chapter 1 verse 1. Nakita. Yung kanyang kaluwalhatian. Nakita. May tanong po tayo dito, bakit po naging tao ang Diyos? Bakit ang Diyos ay naging tao? Ano ang purpose? So, sinong meron sa lupa? So, naging tao siya. Ang Diyos po ay naging tao, si Jesus, para yung tao, katulad po natin, tao tayo? Tao? Para yung mga tao na may makasalanan ay makapunta sa taas. Okay. Bumaba po siya sa mundong ito, naging tao, para dadalhin po niya yung tao papuntang langit. Ito po yung pinaka-purpose. Tawag po ito, incarnation. Incarnation, God became man. Okay? Incarnation. Kailangan po natin itong pagbulay-bulayan ng mabuti. Okay? Si Jesus, okay, ay hindi po yung ordinaryong tao. Ang Diyos po ay ang Diyos. Kaya sabi po natin, Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Holy Spirit. Tatlong personality, pero isang Diyos. Tatlong personality, tatlong position, Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Holy Spirit, pero isang Diyos. Anong tawag po ito? Trinity. Yung Trinity, tatlo,
pero isa, unity. Kaya Trinity po ito tawag. Okay? Ilang gulong po sa tricycle? 3 gulong. Kahit 3 gulong, pero isang tricycle siya. Isang tricycle. Kaya tri meaning 3. Tri meaning 3. Unity, isa. Kaya 3, isa. Isa, 3. Kaya Trinity ay mahirap ito maintindihan, pero yun po yung nakikita po natin sa Bible. So, amang Diyos, ang Diyos si Jesus Kristo at banal na Espiritu. So dito po, kaya verse 14, naging tao ang salita at tumahan kasama natin. Ito po yung Emmanuel. Okay? Tama po, Emmanuel. Ano po yung ibig sabihin ng Emmanuel? So, tingnan po natin, Matthew chapter 1 verse 23. Matthew chapter 1 verse 23. So, basahin po natin ito. Narito, magdadalang tao ang isang birihen at manganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Paano kasama natin ang Diyos? Si Jesus ay naging tao, tumahan sa amin, kasama natin. Kasama natin siya. And then ngayon, si Jesus po ay pumarito sa mundong ito sa expression sa Biblia, nahayag siya, nahayag sa salibutan, nahayag sa amin, sa atin, and then namatay po siya sa krus, binuhay siya muli sa mga patay, umakyat sa langit, and sino po yung isinugo ng Diyos sa atin? Yung Holy Spirit ay isinugo ng Diyos sa atin. Ngayon po, sino po yung kasama po natin? Banal na Espiritu po ay kasama po natin. Kaya Emmanuel po ay tuloy-tuloy, Emmanuel. Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos ay tuloy-tuloy, Emmanuel. Yung Emmanuel ay nangyari po ba sa inyo, Emmanuel? Kasama po ba ninyo ang Diyos? Lagi? O minsan lang Emmanuel? O lagi Emmanuel? Sa church lang Emmanuel o sa bahay Emmanuel? So, minsan sa church lang Emmanuel, pero pag umuwi na sa bahay, wala Noel. wala Noel. O sa bahay, Emmanuel pa rin sa bahay? O sa trabaho, Emmanuel pa rin? Sa trabaho, sa school, sa bahay, kahit saan po tayo, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ito po yung isang miracle. Kapag kasama natin lagi si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag siya lagi kasama mo sa buhay, okay lang ba sa inyo? Yung president, lagi kasama. Takot? O masaya? Minsan, takot. Minsan, ay walang takot. Kahit may problema, di ba, yung Pangulo kasama. Kaya yung hindi takot sa mga problema dahil yung Pangulo ay kasama ko. Pero kapag nakamali ako, kapag nakamali ako sa kanya, takot. Ganong kapangyarihan po, kung sino po yung kasama natin araw-araw, yung kasama po natin araw-araw, hindi po yung mga ordinaryong tao. Hindi po yung mga makapangyarihan tao sa mundo ito. Si God ay kasama po natin. Yun po yung purpose. Emmanuel, sana ma-experience po natin lagi. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya maganda rin po yung pangalan, Emmanuel.
Okay? Kaya maraming mga ah, tao dito may pangalan, Emmanuel, di ba? Pero minsan pangalan lang Emmanuel. Yung kasama nila ay lagi alak. Lagi alak or sino ba yung kasama natin? Mga worry lang, lagi kasama mo, worry. Ano yung kasama natin? Yung Diyos po ay kasama natin. Ito po yung purpose bakit pumarito si Jesus sa mundong ito. Hindi lamang siya kasama dito sa lupa. Yung kasama niya dito sa lupa ay temporary lang kasama. Yung pinaka-purpose, yung final, ay sa langit kasama. Makakasama po natin si God sa langit, permanent, magpakailanman. Kaya mula nung naligtas po tayo, kahit dumating na po si Jesus sa mundong ito at ipinapo sa cross, namatay, pero maraming tao po ay hindi pa ligtas. Dahil ayaw pa nila marinig ng salita ng Ebanghelyo. Pero tayo po, nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, si Jesus, yung biyaya ng Diyos ay dumating din po sa atin. Kayong banal na Espiritu po ay dumating po sa atin. Mula nung araw na naligtas po tayo, ang Diyos ay laging kasama. Ang Diyos ay lagi kasama. Sa Roma chapter 8. So Roma chapter 8. Verse 9. Roma chapter 8 verse 9. Unit kayo ay wala salamat, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Diyos. Kung ang sino man walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Hindi siya Christian. Ano pong ibig sabihin Christian? Okay. Tao ni Kristo. Christian, tao ni Kristo. Sino po yung tao ni Kristo? Yung Espiritu ni Kristo ay nasa Kanya. Yun po yung Christian. Tao ni Kristo, yung Espiritu ni Kristo ay nasa Kanya. Verse 10, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, unin ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Verse 11 po, basahin po natin, 3-1. Unit kung ang Espiritu niyang bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. So, bakit po mahalaga po yung resurrection? Sabi po dito, kung ang Espiritu niya, yaong bumuhay na muli kay Jesus, sino po yung bumuhay na muli kay Jesus? Ang Diyos, amang Diyos. Yung Espiritu po ng Diyos ay nanatili po sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ang Diyos po ito, siya. Ang Diyos ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawan, may kamatayan. Yung ating katawan, may kamatayan. Masisira po ito. Masisira, mabubulok. Mawawala po ito, maluluma. Pero kung Espiritu po ng Diyos o Espiritu ni Kristo, yung Espiritu, yung banal na Espiritu, the same meaning, ay nanatili po sa atin. Siya po yung magbibigay ng buhay sa ating katawang may kamatayan. Ito po yung pag-asa po natin. Kaya sabi po ni Jesus, ito ang kalooban ng Diyos, kalooban ng aking Ama, na sino mang sa Kanya yung sumampalataya, ay ito yung kalooban ng aking Ama, na sino man nakakita
sa anak ng Diyos ay sa Kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yung resurrection po, ito po yung promise ng Diyos. Para walang takot po tayo sa mga kamatayan. So balik po tayo sa unang Juan. Kaya verse 1 and 2, kahit sana po ito ay malinaw na po sa atin. Yaong buhat pa sa simula. Ito po yung pasimula, the same beginning. Sa Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita. Okay? Ito po yung before the creation. Yung Genesis chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 1 ay ibang beginning. Okay? Bago po nilikha ng Diyos ang salibutan, yung buong mundo ito, noong pasimula, may salita. Sa pamamagitan po ng kanyang kalooban, nilikha ng Diyos yung salibutang ito. Okay? Kayong pasimula po sa Juan chapter 1 verse 1 and unang Juan chapter 1 verse 1, yung pasimula po dito ay mas una po yan sa Genesis chapter 1 verse 1. Yung salita ng buhay ay nahayak sa amin. Kaya nakita po nila si Jesus. Nung nakita po nila si Jesus, nakita po nila ang Diyos. Nung narinig po nila yung salita ni Jesus, narinig po nila yung Diyos, salita ng Diyos. Nahipo nila. Okay? Nahipo. Napagmasdan po nila si Jesus. And nakita po nila yung kamatayan po ni Jesus, and nakita po nila yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya sila po ay naging saksi. Saksi, ano po yung ibig sabihin ng saksi? Dapat may marinig, dapat may nakita. Saksi. Ito po ay nahayag, ibinabalita ang buhay na walang hanggang sa inyo. Ngayon, ito po yung mission po nila. Ang aming nakita, ang aming narinig, ano po yung sabi po ni Pedro? Nung inusik po sila, yung mga apostol, huwag mong sabihin tungkol kay Jesus. Tahimik ka lang, tahimik. Anong sinabi ni Jesus? Hindi maaari, hindi sabihin ang aming narinig at nakita. Hindi maaari. Paano? Hindi maaari tahimik lang. Dahil meron kaming nakita at narinig. May nakita, narinig. Saksi. Kaya hindi maaari, hindi sabihin. Hindi pwede, tahimik ako. May apoy sa puso, may apoy. Okay. Paano makikita ko na mapahamag yung mga mahal ko sa buhay? Hindi ko matiis. Hindi ko matiis na makita na yung mga mahal ko sa buhay ay mapapahamag sa impyerno. Hindi maaari, hindi sabihin ang aming narinig at nakita. Kahit sa ating panahon, hindi po natin nakita si Jesus sa ating sariling mata, sariling tenga, pero nakita po natin siya sa pamamagitan ng Biblia. Narinig po natin yung kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia. Kaya sa iyo, aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinapahayag. Tingnan po natin mga ilang talata patungkol sa nahayak. Ano pong ibig sabihin nahayak? Unang Pedro chapter 1 verse 20. Unang Pedro chapter 1 verse 20. Verse 18 po, mula verse 18. From verse 18 hanggang 20 po, babasahin ko po.
Nalalaman ninyo kayo ay tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Verse 20 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Siya ay itinalaga na ng una bago itinatag ang salibutan. Unit, inihayak sa mga huling panahon dahil sa inyo. Verse 20, siya. Sino po ito siya? Jesu Cristo, di ba? So, 19:18, malinawan na po, dugo ni Kristo. Tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, minana ninyo sa inyong mga ninuno. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo. Pero dito po, medyo mahaba po yung mga dagdag na paliwanag dito. Tinubos kayo mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ano pong ibig sabihin? Di ba isang tao po, yung kanyang character, yung kanyang mga lahat po, yung kanyang mga ugali, yung mga behavior, saan galing po siya? O DNA tawag. Saan galing? Galing sa magulang. Kaya pag nakita po, para makilala po natin isang tao, ano po yung, alam mo ba kung ano yung pagkailangan pag-aralan? Para makilala po isang tao, kung titingnan mo yung kanilang magulang, so may idea ka kung bakit ganun po yung character, kung bakit ganun yung mga ugali o behavior. Okay? So, hindi maiwasan po yan dahil doon siya lumaki. Habang lumaki po siya, araw-araw narinig po niya yung kanyang sinasabi ng magulang, nakita po nila yung kanilang magulang. Kaya yung buhay ng magulang ay minsan nangyari sa atin. So ako din po, habang tumatanda po ako, nakikita ko po sa sarili ko, yung nakita ko po kay tatay ay ginagawa ko ngayon. Kahit ayaw ko. Meron pong mga bagay na ayaw ko sa tatay, pero ginagawa ko yon. Hindi po maiwasan. Maapektuhan po tayo ng ating mga family. Ito po yung tinatawag na family background. Pero yung ating magulang, saan po galing po yung kanilang pamumuhay? Galing sa kanilang magulang. Magulang ng magulang. Tradition po ito, tradition. Sa bawat, kaya tinubos po tayo mula sa ating dating pamumuhay. Pero yung dating pamumuhay po ay hindi po bigla nangyayari. Galing po sa maraming mga background, tradition o background. Doon po tayo lumaki. Saan po tayo lumaki? Tingnan po natin. Saan po tayo lumaki? Okay. Ano po yung mga sitwasyon? Okay. So doon po tayo naapektuhan, kahit maganda o hindi maganda, so nasa akin na po ganung mga namana po natin sa mga ninuno. And then, isang araw, ligtas na. Narinig po natin yung salita ng Panginoon. And then, sabi ng Diyos sa atin, sinabi sa Biblia, ikaw ay bagong nilalang. Bago ka, bago. New creation, bago. Hindi luma. Gusto ba ninyo? Second hand or bago? Anong mas gusto natin? Second hand o bago? Bago. Bago-bago, gusto po natin bago. Hindi po yung mga second hand. Sabi po ng Diyos sa atin,
So, naging bago ka. Pero kung titingnan po natin yung ating sarili, yung dating ugali ay ganun pa din. Yung dating mga ginagawa, ganun pa din. Paano nangyari po ito? Bago. Sabi ng Diyos, bago. Parang sabi lang bago, pero luma pa din. So doon po minsan may struggle po tayo. Hindi po yan madaling mangyari. Hindi po yan, yung mga panibagong buhay, hindi po madaling mangyayari. Kailangan po natin isipin po ito ng mabuti, kaya may struggle pa po tayo. Yung mga dating pagkatao ay nasa ating pa rin. Hindi pwede, paalisin po siya agad. Kaya gusto po natin paalis yung mga dating pagkatao, pero ayaw niya umalis. Ayaw, yung dating mayari ng lupa, ayaw umalis. Kaya kailangan po, nag-umpisa po yung mga pakikipaglaban sa pagitan ng itong dalawang pagkatao. Yung giyera sa pagitan ng dalawang pagkatao ay nag-umpisa na. Minsan, yung dating pagkatao, nanalo siya. Minsan, bagong pagkatao, nanalo siya. Struggle po ito, struggle. Kung ako lang nag-isa, so talo po tayo. Imposible po magtagumpay laban sa dating pagkatao dahil sobrang lakas po siya. So, napakalalim po yung ugat niya. Hindi po madali mabunot yung dating ugat ng dating pagkatao. Kaya ito po yung long period na yung battle po ito. Kailangan po natin supply ng energy galing po sa words of God. Kailangan po natin prayer. Minsan, kailangan po natin manalangin na may luha. So, Panginoon, tulungan mo ako. Bakit ganito pa rin ako? Gusto kong maging katulad po ng Panginoon. Kailangan po yung mga luha sa ating prayer. Kailangan din po ng pagsikap para tularan po si Hesus Kristo. Hindi po yan madaling mangyayari. Kailangan po muna desire, hangarin, eagerness. Sana maging ganito ako. Kung sumuko ka sa sarili, minsan sumusuko po tayo sa sarili. Tama po ba? Pag matagal po tayo na walang changes, okay? Parang gustong sumuko. Parang wala akong pag-asa. Pero kahit sumusuko ka sa sarili mo, ang Diyos ba sumusuko sa inyo? Yung mga magulang, sumusuko po ba kayo sa mga anak? Magulang. Walang magulang na sumusuko sa mga anak. Kahit anong mangyayari, yung mga magulang hindi sumusuko sa anak. Yung anak lang minsan pumabagsak. Ang Diyos po, amang Diyos po natin ay hindi po siya sumusuko sa atin. Kaya ito po ay napakahalaga. Gusto po, paano po siya tumutulong po sa atin para maging ganap po tayo. Ang Diyos po ay nasa tabi po natin na tumutulong po sa atin. Verse 19 po, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng koroderong walang kapintasan, walang dungis. 20, siya ay itinalaga na nung una, bago itinatag ang salibutan. Anong ibig sabihin? Before the creation, before the foundation of the world, si Jesus ay itinalaga na. Ready na, ready. Before the creation. Bago itinatag ang salibutan. Ito po yung Genesis chapter 1, verse 1. Tama po? Before the creation of the world, may plano ng Diyos. May logos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, si Jesus. Sa simula, salita ng Diyos, salita ay kasama ng Diyos, at salita ay Diyos.
ang Diyos, yung salita ay naging tao, si Jesus. Ito po, siya itinalaga na una bago itinatag ang salibutan, unit, inihayak sa mga huling panahon dahil sa inyo. Nahayak na siya. So ngayon, 2026, okay? Nung dumating po si Jesus, ito po yung umpisa, ito po yung simula ng huling panahon. So 2,000 years ago po ito, medyo matagal po na ito, nakalipas. Pero ito po yung umpisa ng huling panahon. Ngayon, so malapit na po tayo sa katapusan ng huling panahon. End of the end. Ito po yung end of the end. Ito po yung beginning of the end. Ito po yung tinatawag po ito, yung huling panahon. Huling panahon. Okay? Kaya sabi po dito, inihayak sa mga huling panahon dahil sa iyo. Unang Pedro, Philipos chapter 2, Verse 5, Philipos chapter 2, verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Palibhasa natakpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Verse 7 and 8 po ito, hinubaran po niya yung kanyang sarili. Iniwanan po niya yung kanyang mataas na posisyon. Hinubaran po niya yung kanyang sarili. So, tinanggihan po niya yung kanyang sarili. Hinubaran po niya yung kanyang sarili. Ano pong ibig sabihin? Yung kanyang napakataas ng posisyon ay iniwanan niya. Okay. Pagiging kapantay ng Diyos. Tingnan po natin, yung pagiging kapantay ng Diyos. Nasa anyo ng Diyos. Okay. Kapantay ng Diyos. Ganun kataas po yung posisyon po ni Jesus. Kapantay ng Diyos. Anyo ng Diyos. Pero hinubaran po niya yung kanyang sarili. And then, ano po yung kinuha? Kinuha yung anyong alipin. Naging alipin siya. Okay. So, paano ito nangyari? Bakit ginawa ni Jesus ito? Hinubaran po niya yung kanyang sarili. Maluwalhating anyo. Okay? And then, kinuha po niya yung mga damit ng pulubi. Pwede ba natin? Hinubaran po yung mga magagandang bagong dress. Okay? And then kukunin po yung mga maruming damit ng pulubi. Pwede ba? So, ayaw po natin itong mangyari sa atin. Ito po yung ayaw natin ito mangyari. Sana hindi ganito mangyari sa atin. Gusto po natin ay hubaran po yung maruming damit and kukunin yung mga magandang damit. Pero baliktad po yung ginawa ni Jesus. Hinubaran po niya yung kanyang maluwalhating damit and kinuha po niya yung mga maruming suot. Okay. Naging tao siya. Kaya siya ay nagpakababa sa
Palipasan natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ito po ay ibig sabihin na nahayak siya, nahayak sa amin. Nahayak. Para dadalhin po niya tayo sa kanyang maluwalhating kalooban. So, kaya balik po tayo sa unang Juan. Unang Juan chapter 1. Kaya verse 1 and 2, ito po yung patungkol sa kaligtasan, salvation, yung buhay, walang hanggang buhay. Kaya verse 1 and 2 ay ito po yung about our salvation. Si Jesus sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. And then from verse 3, nakikita po natin from verse 3 ang salitang pakikisama. Verse 3, ipinahahayak namin sa inyo ang aming nakita narinig upang kayo din naman makaroon ng pakikisama sa amin na tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Yung pakikisama. Sa English, ano po sa pakikisama? Fellowship. Fellowship po ito, fellowship. Kaya salvation, after salvation, ano po yung kailangan? Fellowship. Yung fellowship po ay hindi po sa mga tao. Yung fellowship po, yung tunay na fellowship ay sa Diyos muna, sa Diyos. Pakikitungo sa Diyos at pakikisama sa Diyos, pakikisama sa Kanyang anak si Hesus Kristo. Verse 4, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Verse 5, at ito ang mensahe ng aming narinig sa Kanya ay sa inyo aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag, sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo ay lumalakas sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Unit, kung tayo ay lumalakas sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Yung paulit-ulit po, nakita po natin yung words, yung pakikisama, fellowship. And then sabi dito, God is light. Nung binanggit po ni Apostle Pablo, yung fellowship, yung ating fellowship ay sa Diyos. And then, sabi po niya, God is light, liwanag siya. Yung fellowship po ito ay banal na fellowship, sabi po ni Apostle Pablo, banal na fellowship. Yung pagkikisama po natin sa Diyos, para lumakat po tayo kasama sa Diyos, kasama ng Diyos, dapat maging lumakat po tayo sa liwanag. Yung liwanag po ay kabanalan. God is light. Liwanag ay kabanalan po ito. Kaya verse 6, sabi dito, pakikisama sa Kanya, pakikisama sa Diyos. And verse 7, pakikisama tayo sa isa't isa. Kaya yung una po, yung fellowship sa Diyos muna. Pag maayos po yung fellowship sa Diyos, okay? Pag maayos yung fellowship sa Diyos, magiging maayos yung fellowship sa tao. Ito po yung tamang pagkakasunod. Sa Diyos muna, ayusin po natin yung fellowship sa Diyos muna, and then magiging maayos yung fellowship sa tao. Pero kung hindi maayos yung fellowship mo sa Diyos, yung fellowship mo sa mga kapatiran ay masisira. Madadamay po yung fellowship mo sa mga kapatiran. Kaya yung fellowship sa Diyos muna, and then yung fellowship sa mga kapatiran. Ito po yung tamang pagkakasunod.
Kasi po minsan, yung fellowship sa mga tao, nag-church po ba tayo para sa fellowship sa mga tao? Kung nag-church na po tayo para sa fellowship sa mga tao, hindi po yan matatagal. Dahil, madidisappoint ka sa kanila. So, makikita mo yung mga mali, mga problema sa mga kapatiran. Sa una, masaya, close po kayo dahil sa mga ganong fellowship, pero darating po yung panahon na makakaroon ng problema. Kung ganon. So, malalayo? So, dati malapit. Ngayon, malayo dahil sa mga problema, hindi po yung tunay na fellowship. Yung tunay na fellowship po ay nasa gitna, ay sigat lagi, sigat. Ay nasa sentro. Nasa sentro. Ganito po yung mga idea po. So, nandito po sigat. Okay? Ito po. Parang langgam sila. Ito yung Christian A, Christian B. Okay? Christian A, Christian B. Kapag malapit sila sa Diyos, okay? Malapit po sila sa Diyos, maganda po yung fellowship sa God. Kung ganon, itong dalawa, magiging malapit. Tama po? Magiging malapit po ito dahil sila ay malapit sa Diyos. Pero minsan, ganito po yung nangyayari. So, close po silang dalawa, pero malayo sa Diyos. Ito, tama? Itong fellowship po ba ito, tama? Hindi ito tama. Ito po yung human fellowship. Ito po yung mga human bonding. Human bonding. Sila lang masaya, pero malayo sa Diyos. Yung kanilang pinag-usapan ay makasalibutan. Yung kanilang pinag-usapan ay makamundo. Masaya sila sa labas. Pero malayo sa Diyos. Hindi ito. Kung ganito po, darating po yung panahon na masisira po ito. Masisira. Dahil yung bonding po dito ay human bonding. Hindi po ito galing sa Diyos, yung bonding. Unstable po itong bonding. Minsan close, minsan malayo. Pero kung ganito po, malapit po sila sa Diyos, kaya close rin po sila dito. Ito po yung very strong bonding. Hindi po ito madaling masisira. Dahil dito po, sino po yung bonding po dito? Ito po yung ito po yung mga pinoprotektahan po ng Diyos ito. Okay. Anong klase po tayo? Kaya dito po, tingnan po natin sa Bible, Kawikaan chapter 16 verse 7, Kawikaan. Kawikaan chapter 16 verse 7, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Okay. So, ganito po, dati, kaaway sila. Okay? Kaaway, malayo. Okay? Nung hindi pa mature sila. Okay? Pero habang tumatagal sa church, palapit sila sa Diyos, magiging maayos yung fellowship po nila sa Diyos. Ito rin po. So kung ganon, dating kaaway. Dito, anong nangyari dito? Kaaway pa din?
Hindi na. Okay. Kapag ang mga lakat ng tao sa Panginoon ay kasiya-siya sa Diyos, kanyang pinakakasundo maging ang mga kaaway niya. Ito po sana, ganitong fellowship ay kailangan po sa church. Okay? Hindi po tayo nag-church dahil sa tao. Nag-church po tayo para sa fellowship sa Diyos, para makinig ng salita ng Diyos. And then, kahit nakikita po natin yung mga mali sa ibang mga kapatiran, kapag nakita po natin yung mali sa ibang tao, okay, sa isang tao ay binubuo ng dalawang bahagi, yung bad thing, and then, ano po? Good things. Okay? Kaya bago po mag-asawa, bago magpakasal, ano po ang tinitingnan po natin? Good thing o bad things? Ito, di ba? Tinitingnan. Kaya mag-asawa na po sila. And after mag-asawa, anong tinitingnan nila? Ito pa rin tinitingnan? Hindi na, ito lang puro tinitingnan. Kaya dito po nag-away sila. Dati, meron pa rin po ito, dati. Meron pa rin po itong dati. Pero, nung bago pa magpagkasal, parang bulak na sila sa bating. Bulak na. May takip. May takip sa mata. Kaya ito hindi nakikita. Ito lang nakikita. And then after marriage, ito hindi nakikita. Tama po? Hindi ito nakikita. Ano lang nakikita? Ito lang nakikita. Kaya dito po nakaproblema minsan. Isang example lang. Kaya yung mga single po dito, yung mga kabataan single, bago magpakasal, ano ang dapat i-check mo? Ito. Kung tamat sa Christian living, okay, kung may problema sa mga character, okay, i-check mo mabuti bago magpakasal. Okay. And after marriage, ano ang dapat tingnan? After marriage, ano ang dapat tingnan? Ito na lang titingnan natin. Dahil, binabaliktad po yung ginawa ko po nila, before marriage, ito lang tinitingnan po nila. And after marriage, nung nakita po nila itong bad things, ang ginawa po nila, sinisikap nilang baguhin po ito. Mission impossible po yan. Sinasabi ko sa iyo, you cannot change them. Okay. Kahit saan, anumang paraan, you cannot change them. Okay? Mission impossible. Kahit after. Kaya kailangan po natin, yung ito, kailangan po natin isama sa prayer. Pag nakita po natin yung mga hindi maganda, isama natin sa prayer. Iyon po yung dapat gawin. Hindi pwede mga blame. O hindi pwede mga judge. Hindi pwede comparison. Ang nakakasakit po dito, yung mga blame, o judge, o compare. Iwasan po natin itong tatlo. Okay? Blaming, judging, compare. Ay, hindi ganito siya. O, bakit ikaw? Ito po napakasakit. Napakasakit po ito. No, walang solution po dito. Kaya, pag nakita po natin ganito, isama sa prayer. And then, pag nakita po natin ito, good things, kahit maliit. May tao po ba na walang good things?
May tao na puro bad things lang? Walang ganong tao. Halo-halo tayo. May good things, may bad things. Walang tao na walang good things. Okay? Pag nakita po ninyo yung good things sa iba, ano po gagawin po natin? Salamat. Okay? Magsalamat, say thank you ka. Say thank you. Say thank you. Mahirap ilabas, tama po? Mahirap ilabas po yan, say thank you. Pero practice mo, practice. Kahit small bagay, huwag po take it for granted. Huwag po natin take it for granted. Hindi po yan mga ibigay ng Diyos. Kahit small things po, kailangan magpasalamat po tayo. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Pag nakita po ito, so, prayer lang. Ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang bahala. Kung pagtuloy-tuloy po siya sa Christian living, so, babaguhin po siya ng Diyos. Hindi po natin kaya siyang baguhin. Balik po tayo sa unang Juan. Unang Juan chapter 1. And sa fellowship po, liwanag, sabi po ni Apostol Pablo, God is light. And sino mang lumakas sa kadiliman, verse 6 po, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakas sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Yung paglakas sa kadiliman at paglakas sa liwanag, ito po yung mahalagang topic po sa atin. Yung Christian living po ay fellowship sa Diyos. Yung sa madaling salita, yung Christian living ay fellowship sa Diyos, hindi po yung mga Sunday attendance. Okay? Ito po ay ito po yung charging time. So para lumakat po tayo sa salibutan maayos bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, yung Sunday gathering o Wednesday gathering ay charging time. Pero yung pinaka-Christian living po ay 24 hours a day, 7 days a week. Hindi lamang sa church, pati sa bahay, sa school, sa work po natin. Dahil kasama po natin ang Diyos lagi. Yung Christian living po ay paglakad kasama ng Diyos. And paglakad sa liwanag, ito po yung Christian living. Pero minsan po, pumapasok po sa atin po yung mga kadiliman na salibutan. Pag pumasok po sa atin yung kadiliman ng salibutan, ano ang kailangan po natin gawin? Kaya after Bible seminar, so kapag may counseling po, ito po yung medyo napakahirap na paliwanag. Yung future sin ay napatawad na. Tama po ba? Yung future sin po natin ay napatawad po o hindi pa? Napatawad na rin po yung future sin. Kahit hindi pa po siya nangyari, future pa, pero lahat po ng kasalanan po natin ay napatawad na, natubos na rin po. Ito po yung eternal redemption, eternal salvation. Okay. Pero sa ating isip, paano kung nagagawa ako ng kasalanan? Kaya doon po, nalilito po yung mga maraming tao, kung nakagawa ng kasalanan, sabi po nila ay impyerno, mawala yung kaligtasan. Yun po yung iniisip po ng maraming tao. Eternal redemption, hindi po nila naintindihan. Kung ganoon, kapag nakasala po tayo, pag pumasok na sa atin yung kadiliman ng salibutan, ano ang kailangan po natin gawin? Yun, kaya verse 9 po, ito po yung napakahalaga sa ating buhay Kristiyano, verse 9. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, ay tayo'y lininisin sa lahat ng kalikuhan. Unang 1, chapter 1, verse 9, ito po ay ginagamit sa maraming mga ibang denomination na kahit ligtas ka na, kailangan pa humingi ng tawad para mapatawad ka ng kasalanan at makapunta sa langit. Ito po yung ginagamit po sa maraming churches, maraming mga denomination. Kailangan pa daw ipahayag yung kasalanan para makapunta sa langit. Pero yung verse 9 po ito, hindi po ito para sa kaligtasan. Yung verse 9 po ito ay para sa fellowship. Para sa fellowship sa Diyos. So, dalawang uri ng repentance. So, before salvation and after salvation. Ito po yung dalawang klaseng repentance. Yung repentance po, before salvation, as a sinner. Sinner's repentance. Sinner's repentance. Okay? And after salvation, kailangan din po repentance. Pero ito po ay bilang anak. Bilang anak. Okay? Yung repentance as a sinner, isang beses lang. Isang beses lang. Hindi maraming beses. Isang beses lang para sa kaligtasan, para maligtas. Okay? Isang beses lang. Pero ito, repentance as a sinner, ilang beses po ito? Isang beses lang? Hindi po. Ito po ay araw-araw. Araw-araw. Ito po ay kapag may kasalanan po tayo, kapag nakasala po tayo, ito po yung kailangan repentance. Yung tuwing nakakasala. Okay? Tuwing nakakasala. Bilang isang anak. Para sa fellowship. Okay? May tanong pa ako dito. Kung walang repentance dito, so anong mangyari? So, maliligtas po siya o hindi? Hindi siya maliligtas. Kung walang repentance po ito, hindi siya maliligtas sa impyerno. Dito po, kung hindi siya nagsisisi, kung walang repentance as a son, anong mangyari? Impyerno siya pupunta? Hindi po. Anak pa rin. Tingnan niyo po, anak pa rin. Bilang isang anak, kung ayaw niya magsisi, anong mangyari? Okay? Masisira po yung fellowship. Ito po yung problema mangyari. Fellowship po ay masisira. Anak pa din, pero masisira po yung fellowship, minsan may palo ng Diyos. Palo. Pag tuloy-tuloy po, matigas yung ulo, may palo ng Diyos. Ano po yung purpose? Bakit po kailangan magsisipo dito? Para sa fellowship. Para lumago ng maayos bilang isang anak ng Diyos. Para lumago ng maayos bilang isang anak ng Diyos. Kaya sa Bible po, may dalawang uri ng repentance. Yung sinner's repentance and anak bilang anak. Ito po yung kailangan po araw-araw, daily. Tuwing nagkakasala, kailangan po natin ipahayag yung ating nagawang kasalanan.
Hindi dahil sa takot sa impyerno. Yung repentance po dito, hindi dahil sa takot sa impyerno. Anak pa din. Ligtas pa rin. Sa langit pa rin ako pupunta. Pero bakit kailangan po dito pagsisisi? Para sa fellowship. Yung mga anak po dito, yung mga anak, kapag may problema ka sa magulang, kapag ginawa mong mali, nagsinungaling sa mga magulang, maayos ba yung fellowship sa magulang? Hindi, di ba? Takot sa ama. Takot. Kaya nagtatago, minsan nagsisinungaling. Kung ganun po ay hindi maayos yung fellowship mo sa magulang. Kung ganun, ano ang kailangan gawin? Kailangan ipahayag. So, tatay, nanay, may sasabihin po ako. Kung ganun, anong sasabihin ng magulang? Anong ginawa mo? Sabihin mo totoo. Ganun po ba? Hindi. Minsan, alam din nila na meron kang sasabihin. Naghintay lang sila na lalapit ka sa kanila. Yung fellowship. Handa po silang magpatawad. Okay? Handa po silang tumanggap. Ito po, repentance as a sinner, isang beses lang for salvation. Okay? So, magsisik ka at manampalataya sa Ebanghelyo, ito po yung unang repentance. Yung sinner's repentance, nakikita po natin sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Verse 13. Lucas chapter 18, verse 13. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Subalit ang manininginang buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakukan ang kanyang dibdib na nagsabi, Diyos, mahaba ka sa akin na isang makasalanan. Ito po yung sinner's repentance. Doon po sa sinner's repentance, para makaroon po ng sinner's repentance, dapat malaman na buhay ang Diyos. Ito po yung dapat sigurado. Kung hindi pa sigurado na Biblia ay totoo o buhay ang Diyos, hindi po ito mangyari. Walang takot sa Diyos. Kaya sa Bible seminar po, di ba may reason bakit session 1, session 2, session 3. Yung session 1 to 3 po ay about evidences. Para maging sure na buhay talaga ang Diyos. Biblia ay totoo. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay nangyayari. Kapag malinaw na po ito sa isang tao, yung unang nangyari sa kanyang puso ay takot. Anong gagawin ko? May impyerno. Pupunta ako sa impyerno. May kasalanan ako. Mamatay ako, hahatulan ako ng Diyos, paparusahan ako sa impyerno. Anong gagawin ko? Yun po yung unang nangyari sa puso. Kapag nalaman niya na buhay ang Diyos at may kasalanan siya, may kasalanan ako, and mapapahamak sa impyerno, so doon po nangyari ganitong puso. Diyos, mahaba ka sa akin isang makasalanan. Tulungan mo ako, Panginoon. Gusto kong maligtas. Gusto kong mapunta sa langit. Maawa ka sa akin. Ito po yung sinner's repentance. Isang beses lang. Kaya itong tax collector, ligtas na po siya? Yes, ligtas na po. Pero yung Pariseo, hindi po siya ligtas. Dahil nagtiwala po siya sa kanyang sariling katuwiran. Kaya sinner's prayer, sinner's repentance, ito po yung dapat mangyari isang beses
sa lahat ng mga sinners para maligtas. One time lang. One time. Lucas chapter 5 verse 32. Lucas chapter 5 verse 32. Verse 32 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Pumarito si Jesus, nahayak si Jesus, hindi upang tawagin yung mga matuwid, kasi walang matuwid. Walang matuwid kahit isa, sabi sa Biblia. Walang matuwid kahit sa isa. Lahat ay makasalanan. Kaya pumarito si Jesus upang tawagin yung mga makasalanan patungo saan? Patungo sa repentance. Sinners' repentance. One time. Okay? Dumaan pa ba kayo sa sinners' repentance? Yes. Lahat po ng mga taong ligtas ay dumaan po sa itong sinners' repentance. Hindi pala ako maligtas. Patungo ako sa impyerno. Ang nangyari po doon sa sinners' repentance, yung dating pamumuhay ay walang kabuluhan. Kaya sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 18, tinubos kayo mula sa inyong dating pamumuhay na walang kabuluhan, na minanan ninyo sa inyong mga ninuno. Yung dating pamumuhay ay mali. Yung dating buhay ko ay mali. Yun po yung nangyari sa sinners' repentance. Yung dating pangarap ko ay mali. Dating plano ko ay mali. Useless. Hindi tama yung buhay ko hanggang ngayon. Kailangan ko bumalik sa Diyos. Kailangan ko bumalik sa Kanyang pag-ibig. Ito po ay U-turn. U-turn. Okay? U-turn. Okay? Ito po ay sinner's repentance. Kapag tuloy-tuloy siya, nagsisipo ba siya? Hindi. Minsan, meron ganitong tao, tuloy-tuloy sa dating pamumuhay. Pero sabi daw, ligtas na. Hindi po. Iba po yung direksyon. Iba po yung destination po niya. Mas gusto pa nila mag-enjoy sa buhay. Hinahanap niya lagi makamundong mga pangarap. So, hindi pa siya nag-U-turn. Hindi pa po siya tumaan sa sinner's repentance. Pero yung unang Juan, chapter 1, ipahayag ang inyong kasalanan. Ito po ay hindi sinner's repentance. Ito po yung repentance ng anak. Repentance ng anak. Para sa fellowship. Kaya patungkol po sa ito, ay tuloy-tuloy po tayo sa susunod na linggo. Kasi napakahalaga po ito. Yung verse 9, yung repentance as a son, ito po yung napakahalaga po ito. Kung hindi po ito ginagawa po natin, so walang growing sa Christian living. Bakit po maraming Kristiyano po ay hindi lumalago sa kanilang Christian living? Dahil hindi ito ginagawa. Kaya yung mga mali, may mali po sila sa harapan ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin. Walang changes. Dahil hindi po ito ginagawa. Napakahalaga po ito sa ating Christian living, kaya mga next tuloy-tuloy po tayo. Okay po, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kaming lahat upang lumago kami sa pagkakilala sa inyo. Alam po namin na marami po kaming kulang sa inyong harapan at mahirap labanan ng salibutan, sarili at tukso ng salibutan.
dahil sa mga kahinaan po namin sa aming puso, isipan at pananampalataya. Kaya nagtitiwala at umasa po kami sa inyong tulong, gabay sa aming pamumuhay. Lalo na po lahat po ng mga kapatiran po dito na dumataan sa iba't ibang uri ng pagsubok, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang puso. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.